Hawak na nga ni Tenorio ang bola at sa paglampas nga sa kanya ng humabol na si Romero ay tila bumalik sa alaala niya ang mga panahong tinalo siya nito noon. Ang mga panahong huminto siya dahil sa pagkatalong iyon. Kinben Book 6, Chapter 5. Sumilbato na nga ang referee at ang mga manonood ay napahanda na dahil ito na nga raw, naglalaro na si Ricky Mendez. Ang views nga ng live ng Maharlika League ng mga oras na iyon ay biglang lumobo at maging ang team ng Makati na nasa loob na ng hotel ay napaseryoso dahil ang daming nanonood online ng magaganap na labang iyon. Kaya pala sila kasama sa opening game. Sabi na nga lang ni Abad na napatingin na sa mga manlalarong pumasok sa loob ng court. Naroon nga si Maki Romero at si Ricky Mendez at bigla niyang naalala ang naging laro niya na kalaban ito. Bigla siyang na-curious sa kung ano ba raw ang magagawa ng dalawang ito sa pagkakataong ito. Ipakita nga ninyo kung talagang handaan na kayo sa paglalaro sa ligang ito. Medyo na-excite tuloy akong makaharap na kayo. Sabi na nga lang ni KA7 sa sarili at napatanong nga siya sa kanyang kasama kung may ibinigay na ba raw ang coach nila na schedule ng mga magiging laban nilang sunod. Mula naman sa venue ng laban, isang simpleng kamayan nga rin sa tabi ang ginawa ni na Coach Isaiah Cervantes at Coach Alan De La Rosa. Si De La Rosa nga ay pasimpleng sumeryoso pa ng tingin sa coach ng kalabang team dahil nang malaman niya ang pangalan nito ay may isang Cervantes na naalala siya noong siya ay bata-bata pa. Hindi siya sigurado kung ito iyon pero itatanong na lang daw niya ito sa oras na matapos ang laban. Si Marlon Magbuo nga ay huminga na ng malalim nang magpunta na siya sa gitna ng court para sa jump ball. Si Coach Alan nga ay napatingin sa lineup ng Kalapan at ang liit ngang tingnan ng mga ito kung ikukumpara sa kanyang team. 5'6" si Mendez habang 6'0" naman si Romero at itong dalawang ito ang tatapat sa dalawa niyang guards na sina Tenorio at Mariano. Alam kong mas mabilis sila pero may paraan din kami sa ganyang mga kalaban. Sabi pa nga ni Coach Alan sa sarili at nang magpunta na sa gitna ang sentro nilang si Glenn Santiago ay agad siyang pumalakpak sa kanyang team. Ang napag-usapan natin, alam na ninyo ang gagawin. Bulalas nga ni Coach Alan at malakas na oo naman ang sagot ng mga players niya. Si De Ocampo nga ay napatingin pa sa kanyang makakatapat na si Markeli. Napanood na niya ang galawan nito at sa pagkakaalala niya ay 3-point shooter din ito. Si Carlo naman ay napatingin sa magiging small forward ng Cavite. Si Arlon Cantos ito ang shooter ng team ng kalaban nila at madalas ay sa screens ito nagpapakawala ng tres. Kailangan kong depensahan ng ayos ito. Hindi pwedeng makawala sa akin ang isang ito. Hindi na ito gaya ng OMPL o Mima Ropa League. Hindi na pwedeng basta magpabaya sa mga magiging laro naming ito ngayon. Sabi pa nga ni Ibanez sa sarili at sa paglapit ng referee na may hawak sa bola sa gitna ay dito na nga napaseryoso ang lahat. Magsisimula nga ang ikalawang laban, ang laban na tunay na inaabangan ng maraming manonood. Kalapan City Blue Phoenix. Point guard Ricky Mendez 5'6", number 3. Shooting guard Maki Romero 6'0", number 24. Small forward Carlo Ibanez 6'7", number 8. Power forward Markeli 6'8", number 4. Center Marlon Magbuo 6'9", number 6. Cavite Ballers. Point guard JC Tenorio 6'8", number 28. Shooting guard Joe Mariano 6'3", number 11. Arlon Cantos 6'5", number 25. Power forward Willie De Ocampo 6'8", number 5. Center Glenn Santiago 6'11", number 4. Sa muling pagsilbato ng referee ay doon na nga niya ibinato pataas ang bola. Sabay ngang tumalon sina Magbuo at Santiago para roon. Si De Ocampo nga ay napaseryoso rin dahil sa taas ng talon ni Magbuo at ito pa nga ang nanalo sa jump ball na iyon. Si Coach Isaiah nga ay napakuyom at nang masambot ni Maki ang bola ay agad niya itong ipinasa kay Ricky na ikinaseryoso ng mga manonood
Dahil sa pagtawid nito sa gitna ay binigla niya ng tira ng tres ang mga kalaban. Ang mga kakampi nga ni Ricky ay napangiti nang makita ang pag-arko ng bola sa ere. Si Tenorio nga at De Ocampo ay nabigla roon habang si Mariano ay natulala na lang nang haliti ng bola ang basket sa pagpasok noon sa ring. Ang layo ng tres na iyon, nasabi na nga lang ni Coach Alan at nang mapatingin sa kanya si Tenorio ay tinanguan niya ito. Dikitan mo ng mabuti si Mendez. Bulalas nga sa isip ni Coach Alan at sa panimulang puntos na iyon ni Ricky Mendez ay agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng mga manonood. Depensa na, bulalas nga ni Ricky at dito na nga napahanda ang mga nakaasul ng jersey na mga taga Calapan City. Sinambot nga ni Tenorio ang bola mula sa inbounder at nang makarating sila sa kanilang side ay napaseryoso siya sa paglapit agad sa kanya ni Mendez. Si JC Tenorio, ang pinakamatangkad na point guard sa Maharlika. Sabi nga ni Ricky sa sarili at nang aagawin na niya ang bola ay bigla na lang itong tumapon pataas. Napangiti nga agad si Tenorio. Alam kong magaling ka sa steals. Sabi nga ni JC Tenorio sa sarili at ang mga manonood ay napaseryoso nang si De Ocampo na ang sumambot sa bola. Pinostehan nga niya si Lee ng oras na iyon. Dating player ito ng PBA pero hindi ako pwede magpatalo sa isang ito. Sabi naman ni Marky sa sarili na nabigla sa pag-atras ni De Ocampo sa kanya. Nakita naman ni Magbuo ang nangyaring iyon kung kaya't agad siyang tumakbo. Si De Ocampo naman ay bumigla ng kaliwa at napaseryoso siya nang dumating ang sentro ng kalaban. Pinatalbog nga niya ang bola at pagkatapos ay tumalon siya nang hindi man lang kinabahan sa depensa ng sentro ng Calapan City. Tumalon din si Marlon at sinabayan si De Ocampo sa ere. Si Marlon nga ay buong lakas na hinampas ang bola kaso nabigla siya nang tumama ang kamay niya sa palad ni Willie De Ocampo na marahang napatingin sa kanya sa paglapag nila. Sumilbato nga ang referee at kasunod noon ay ang pagtama ng bola sa ring at sa pagtalbog nito ay siya ring pagpasok nito sa loob. Foul, Magbuo number 6, basket counted. Bulalas ng referee at ang mga supporters ng Cavite ay nagwala dahil doon. Si Marlon nga ay napatingin na lang kay De Ocampo nang maglakad na ito palayo mula sa kanya. Marahang napakuyom si Magbuo at inalala ang nangyari. Ang bilis daw ng release noon sa bola. Inakala kasi niyang naabutan niya iyon kaso nagkamali siya. May pakiramdam pa nga siya na planado ito ni De Ocampo at nagtagumpay agad itong bigyan siya ng paunang foul sa pagsisimula pa lang ng laro. Hindi maganda ito Wala pang isang minuto pero may foul na kaagad si Marlon. Sabi naman ni Isaiah na napatingin sa kanya mga players. Pinagmasdan nga niya ang match-up na mangyayari at kung sa height ay alam na niyang talo sila kaya ang bagay na iyon ang magiging sandala ng kanyang team. Lalo na sina Maki Romero at Ricky Mendez. Naipasok pa nga ni De Ocampo ang bola at tabla agad sa tres ang score matapos iyon. Mabilis din kumawala ang cheer para sa Cavite matapos iyon. Maririnig nga rin ang chant na defense, defense, defense. Si Ricky naman ay napatingin kay De Ocampo na pasimple pa siyang pinagmasdan nang ito ay dumaan. Agad nga rin sinambot ni Mendez ang bola mula kay Magbuo at sa pagharap niya sa kanilang side ay napaseryoso na lang siya dahil bumigla ng litaw sa harapan niya si Mariano, ang rookie ng Cavite. Ang talas ng tingin nito at talagang desidido itong maagaw agad sa kanya ang bola kaso hindi ito uubra kay Mendez. Pinatalbog niya ng mababa ang bola at dito ay mabilis niyang hinila ito. Lumangit-ngit nga ang sapatos ni Mariano sa sahig at nang mapatingin siya kay Mendez ay agad na lumipat ang bola sa kaliwang palad nito. Umabante ito at dito na nga rin mabilis na bumalik ang player ng Cavite. Si Maki nga ay napatingin kay Ricky at napatingin din siya sa player na bumabantay sa kanya. Kung gagamitan daw niya ito ng bilis ay hindi raw ito aabot sa kanya. Agad na nga niyang sinenyasan si Ricky at nang makita nito iyon ay agad nitong ibinato ang bola sa kanya dahil agresibo nga ang pagbabantay sa kanya ni Mariano. Pagsambot naman ni Maki sa bola ay dito na nga napahanda si Tenorio. Sa pagharap nga ni Maki ay agad na sumundot ang mahabang braso ng kanyang defender na mabilis naman niyang iniwasan. Pinatalbog nga niya ng mababa ang bola at nang makakuha siya ng maliit na buwelo ay dito na nga siya bumigla. Isang mabilis na sidestep pa kaliwa
ang kanyang ginawa laban kay Tenorio na parang kalmado lang sa kabila ng pag-iwan sa kanya ni Romero. Humakba nga ito ng malaki at nang makita iyon ni Ricky ay napaseryoso siya dahil ang layo agad ng narating noon. Naramdaman naman ni Maki ang pagdating ng kalaban mula sa kanyang likuran at dito na nga siya bumigla ng hakbang pabalik at talon para gumawa ng isang fade away shot. Si Tenorio naman ay mabilis na pumihit ang sapatos at buong lakas siyang tumalon nang pakawalan na ni Romero ang bola. Napangiti pa ng marahan si Maki kaso nabigla siya nang matamaan pa rin ng daliri ni Tenorio ang bolang nasa taas na ng ere. Maging si Coach Isaiah nga ay napaseryoso sa taas ng talon na iyon at sumablay nga ang unang tira ni Romero matapos ang defensive play na iyon ni Tenorio. Ang taas tumalon. Sambit ni Maki nang siya ay lumapag at makikita naman sa ilalim ng basket ang pagkalabaw ni De Ocampo sa pwestuhan. Tumalon nga ito at nakuha nito ang rebound. Sa paglapag nga rin ito ay doon naman bumigla ng dating si Ibanez na agad na pinalo ang bola. Ngunit napaseryoso na lang si Carlo nang iiwas agad iyon ni De Ocampo at lampasan siya. Kasunod nga rin noon ay ang pagbato nito sa bola ng malakas dahil si Joe Mariano ay kumaripas ng takbo para sa pass break. Nadali ako sa screen ni Tenorio, naiwanan ako ng katapat ko. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili na sumubok pa rin namang humabol kaso huli na siya. Si Maki naman ay humabol din kaso nagawa nga rin siyang i-delay ni Tenorio dahil sa pagbuka ng mahaba nitong kalis. Nakapuntos na naman nga ang team ng Cavite at sa pagbalik ng bola sa kamay ni Mendez ay napaatras lang siya nang hindi na lang si Mariano ang nasa kanyang harapan. Pati nga si Cantos ay naroon na rin at ang bilis ng double team defense na iyon sa kanya. Ibinaba nga agad ni Mendez ang dribble dahil sa pressure ng depensa ng kalaban. Napatalon nga siya at ibinato sa kanyang Kuya Maki ang bola. Kaso nang paparating na rito ang bola ay natapik ito ni Tenorio. Mahaba kasi ang braso nito at iyon na naging dahilan upang walang kahirap-hirap nitong matamaan ng bola. Si Ricky naman ay napaseryoso nang si Mariano ang nakakuha nito at nang tatalo na ito sa basket ay agad siyang napalapit dito. Napangisi pa nga si Mariano at bigla na lang itong umiwas sa kanya. Si Ricky naman ay napaseryoso dahil lumitaw ang isang malaking tao sa kanyang tapat. Si De Ocampo ito at narito na nga ang bola. Buong lakas nga siyang umabante sa basket na kinaseryoso agad na Ricky dahil parang isang malaking bagay raw ang tumama sa kanya. Napaupo siya sa sahig ng court dahil sa lakas noon at pagkatapos ay nakita na lang niya si De Ocampo na idinakdak ang bola sa harapan ng sumabay na si Ibanez. Iniiwas niya ang bola sa ere. Sabi nga ni Carlos sa isip at sa paglapag nga nila ay makikita ang kalmadong tingin ni De Ocampo. Si Ricky naman ay marahang napaseryoso dahil pakiramdam niya ay may impact pa rin sa kanya ang ginawa ni De Ocampo. Parang naalog daw siya kung kaya napahaplos siya sa kanyang noo. Huwag kayong basta-basta sasabay sa malalaking players nila. Lalo ka na Ricky, delikado na iyan. Bulalas nga ni Coach Isaiah sa kanila kanina sa bench. Okay ka lang? Ano nga kaagad ni Carlo na inalalayan si Ricky na makatayo? Okay lang, kaso parang naalog ang katawan ko. Ang lakas ng bangga niya pero walang foul. Angal nga ni Ricky. Hindi malakas ang bangga niya sa iyo. Natural na lakas niya iyon. Sabi naman ni Carlo kay Ricky na agad na napatingin sa kanyang Kuya Maki. 7-3 nga ang score at saka na pa na uli ang possession. Sa pagkakataong ito ay si Maki Romero na nga muna ang nagtawid ng bola. Ngayon nga ay binabantayan na siya ni Tenorio na mabilis na gumagalaw ang mga kamay para makatama raw ng bola kung mangyayari. Naging maingat nga rin si Maki sa bagay na iyon at upang mabawi raw nila ang momentum ay agad nga siyang humingi ng screen mula kay Carlo upang mawala na raw ang asungot niyang bantay. May higpit na nga talaga ang depensa rito kaso sabi nga ni Maki sa isip at nang magkaroon ng switching at nang mapatapat sa kanya si Cantos ay isang biglaang abante na sinundan niya ng pagbalik ang kanyang ginawa. Isang step back 3 iyon at ang mga manonood ay napaseryoso na lang sa sumunod na nangyari. Lumitaw bigla si De Ocampo at natimingan nito ang bitaw ni Romero. Isang block nga ang nagawa ni Willie at si Coach Alan nga ay napangiti dahil sa nangyaring iyon. Tumapon nga ang bola palabas ng court
at alam na ni De Ocampo na balik pa rin sa Kalapan ng possession, kaso marahang nagulat ang mga players ng Cavite at ang mga manonood nang makita iyon. Isang nakaasul na player ang tumalon palabas ng court at hinabol pa rin ito ang bola. Si Mendez ito at nang makita ito ni na Carlo at Maki ay agad nga silang pumesto ng mabilis. Ibinato nga pabalik ni Mendez ang bola bago pa man siya bumagsak sa labas ng court. Naroon na naman nga ang excitement mula sa mga manonood na agad ding sinira nang biglang lumitaw si Joe Mariano. Napalo pa nito ang bola sa hangin na naging dahilan upang mabago ang direksyon nito. Alam ko na rin ang galawan mong iyan. Sabi pa nga sa sarili ni Joe Mariano. Ang bola nga ay tumalbog palayo at napaseryoso na lang si Maki at Carlo dahil tumakbo na kaagad si Tenorio papunta sa side ng mga ito. Hawak na nga ni Tenorio ang bola at sa paglampas nga sa kanya nang humabol na si Romero ay tila bumalik sa alaala niya ang mga panahong tinalo siya nito noon. Ang mga panahong huminto siya dahil sa pagkatalong iyon. Hinawakan nga ni Tenorio ang bola at sa pagkanan niya ay bumigla siya ng pagkaliwa. Humakbang din nga siya ng malaki upang iwasan si Maki Romero na nabigla dahil sa layo nang naabot agad ng Eurostep na iyon. Iniwasan nga siya ni Tenorio na 2 hakbang pa lang ay nasa harapan na ng basket. Kasunod nga rin noon ay ang isang libreng layup na tuluyan na ngang nagpaseryoso kay Coach Isaiah na napatawag na kaagad ng timeout. Alam na alam nila ang galawan namin na. Parang napag-aralan talaga nila. Sabi nga ni Cervantes sa sarili. Parang alam na alam nila na kami ang makakalaban nila. Dagdag pa nga niya sa isip at napatingin na nga lang siya sa nagsibali kaniyang mga players. 9-3 nga ang score. At hindi pa nga ipinaparamdam ng Cavite Ballers ang totoo nilang laro sa Calapan City Blue Phoenix na napatawag na kaagad ng timeout.